Peyton Pritchard ginulat ang buong NBA, Lakers versus New York Knicks game preview. Parang magiging luhaan ang Knicks bukas. Luka Doncic nahanap na ang tamang sentro sa Lakers. Sa unang araw ng kanilang back-to-back na laro, nagpahinga ang Boston Celtics ng ilan sa kanilang mahahalagang players, kabilang si Jason Tatum. Kasama ni Tatum sa listahan ng hindi aktibong mga players sina Kristaps Porzingis at Jrue Holiday, habang patuloy na iniingatan ng Celtics ang kalusugan ng kanilang pinakamahahalagang player sa papalapit na huling bahagi ng season. Ang dahilan kung bakit kumpiyansa silang ipahinga ang kanilang mga pangunahing player ay dahil may sapat silang kalidad na mga players upang mapunan ang pagkawala ng mga ito. At nitong araw lang si Peyton Pritchard ang nanguna sa panalo ng Celtics laban sa Portland Trail Blazers. Maganda ang ipinapakita ni Pritchard sa buong season. Siya ang paboritong manalo ng 6th Man of the Year award at may dahilan kung bakit. Laban sa Blazers, nagpakitang gilas siya sa kanyang pinakamahusay na laro ngayong season. Pinasabog ang depensa mula sa labas ng arc patungo sa kanyang career high na 43 puntos. Talagang malayo na ang narating ng guard. Naging pangatlong player lamang siya sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 40 points na may 10 o higit pang 3-pointers habang galing sa bench, kasama sina J.R. Smith at Bogdan Bogdanovic sa eksklusibong listahang ito. Sumabog sa tuwa ang mga fans ng Celtics sa panibagong kamangha-manghang performance ni Pritchard na lalong nagpapatibay sa kanyang koneksyon sa kanilang tapat na fanbase. Pakiramdam ko ang larong ito ni Pritchard ang nag-secure ng 6th Man of the Year para sa kanya. Wala akong maisip na maraming kontrata sa liga na mas sulit sa halaga kaysa kay Peyton Pritchard, frontrunner para sa 6th Man of the Year sa halagang $7 milyong bawat taon, dagdag ni ng isang fan. Maaaring si Peyton Pritchard ang nakakuha ng pinakamaraming headline sa kanyang performance sa panalo ng Celtics, ngunit hindi siya nag-iisang nagpasakit ng ulo sa Blazers nitong araw. Si Derrick White ay nagpakitang gilas din mula sa 3-point line, halos matapatan ng performance ni Pritchard na may siyam na 3-pointers. Magkasamang gumawa ng kasaysayan sina Pritchard at White bilang duo na may pinakamaraming combined 3-pointers sa isang laro. Patuloy na namamayagpag ang Celtics sa kanilang matinding pagtutok sa 3-point shooting. Magagawa kaya ng tambalang ito ng Celtics ang isang encore performance sa Biyernes laban sa naghihingalong Philadelphia Sixers? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang balita, patuloy ang aksyon sa NBA ngayong Biyernes na may 6 na laro sa schedule, kabilang ang isang marquee cross-conference matchup sa Crypto Arena sa Los Angeles, California. Magtatapos ang 2 laro sa regular season series sa pagitan ng New York at Los Angeles. Tinalo ng Lakers ang Knicks bilang 10.5-point road underdogs noong unang araw ng Pebrero. Makakaganti kaya ang Knicks? Napatigil ng New York Knicks ang kanilang 3 sunod na panalo noong Miyerkules matapos silang matalo sa Golden State Warriors. Pumasok ang Knicks sa laban bilang bahagyang paborito sa 1.5 spread. Mahigpit ang laban sa halos buong araw, ngunit dinaig sila ng Warriors sa ika-4 na quarter. Naging mahina ang field goal shooting ng Knicks laban sa Warriors mula sa 3-point range. Sumablay sila sa karamihan ng kanilang shot at nagbigay ng 25 fast break points. Pinangunahan ni OG Anunoby ang Knicks na may 29 na puntos, habang si Jalen Brunson ay may 25 puntos at 7 assists. Hindi naglaro si Karl Anthony Towns sa laban kontra Warriors dahil sa personal na dahilan at hindi pa tiyak kung makakapaglaro siya laban sa Lakers sa Biyernes. Sa kabila nito, nananatili ang Knicks sa pangatlong pwesto sa Eastern Conference. 3 laro ang agwat mula sa Boston Celtics at 4.5 laro ang lamang sa Milwaukee Bucks at Indiana Pacers. Samantala, hindi mapigilan ng Los Angeles Lakers kamakailan. Patuloy nilang ipinapakita ang kanilang lakas sa bawat laro at nagmula sa isang dominanteng panalo laban sa New Orleans Pelicans noong Miyerkules. Sa laban na yon, nagpakitang gilas ang Lakers sa opensa at depensa, kontrolado ang laro mula simula hanggang dulo. Madali nilang nakuha ang panalo, ipinamalas ang kanilang epektibong ball movement at matibay na depensa. Pinangunahan ni LeBron James ang team habang nagbigay rin ng malaking kontribusyon si Luka Doncic. Kahit may ilang players silang hindi nakapaglaro dahil sa injury, nagawa pa rin ng Lakers na ipakita ang kanilang lalim at husay bilang isang championship caliber team. Hindi nakalaro sina Austin Reeves at Rui Hachimura laban sa Pelicans dahil sa mga injury, ngunit hindi ito naging hadlang para sa Lakers na ipagpatuloy ang kanilang matatag na laro.
Sa kabila ng pagkawala ng ilang key players, nananatili silang isa sa mga nangungunang team sa Western Conference. Patuloy nilang pinapalakas ang kanilang tsansa sa playoffs at naghahabol sa mga leader ng conference habang ipinapakita ang lalim ng kanilang roster at kakayahang manalo kahit kulang ang kanilang lineup. Sinabi ni Knicks head coach Tom Thibodeau nitong araw na hindi pa niya alam kung makakasama si Karl Anthony Towns sa paparating nilang road trip. Mukhang hindi siya makakalaro laban sa LA Lakers at magiging malaking dagok ito sa Knicks sa kanilang laban. Magkakaproblema sana ang Lakers sa pagpigil kay Towns sa paint, pero kung hindi siya makakapaglaro, malaki ang tsansa ng Lakers na talunin muli ang Knicks. Matagumpay nilang dinaig ang New York sa Madison Square Garden kahit wala si Anthony Davis noon. Noon, nasa Dallas Mavericks pa si Luka Doncic at si LeBron James ay nagpasakit ng ulo sa Knicks na may 33 puntos, 12 assist at 11 rebound. Speaking of Lakers, mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang matrade si Luka sa Los Angeles. Siya ay nakapaglaro na ng 9 na laro suot ang iconic na purple and gold jersey mula nang lumipat siya sa team. Sa panahong ito, ipinakita ni Doncic ang kanyang husay sa Lakers, unti-unting ipinapamalas ang kanyang tunay na potensyal sa huling mga laro. Malaking bagay din ang mabilis na pag-adjust ng kanyang mga teammates na natutong makipaglaro ng maayos sa future Basketball Hall of Famer. Isa sa mga nakinabang sa pagdating ni Doncic ay si Trey Jemison na unti-unting nagkakaroon ng mas maraming minuto sa ilalim ng sistema ni Coach JJ Redick. Ang kanyang papel sa team ay lumawak simula nang dumating siya. Pagdating sa paglalaro kasama si Jemison, pinuri siya ni Doncic sa kanyang pagiging handang sumuporta sa pagpapatakbo ng opensa. Sa tingin ko, mas nagiging maayos ito sa bawat laro. Nakita nyo ang Gortat screen. Sinabi ko kay Trey Jemison noong nakaraang laro na kung gagawin niya iyon, magkakaroon ako ng magandang pagkakataon sa opensa. Kaya ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan, ani ni Luka pagkatapos ng laban. Binanggit din niya kung paano nakikinig sa kanya ang iba pang players habang nasa loob ng court. Kapag pinag-uusapan namin ang pag-cut sa baseline, mahalaga ang komunikasyon sa kung anong mga bagay ang gusto ko, ang gusto nila, at kung paano mas mapapadali ang panalo, dagdag ni Doncic. Dapat bigyang pugay si Coach Redick sa kanyang tiwala kay Doncic sa halip na ibangko siya matapos ang kanyang mabagal na simula sa Lakers. Mula nang dumating si Luka, mas lalo pang lumakas ang Lakers at ngayon ay isa na silang pangunahing contender para sa NBA Championship sa Western Conference. Gayunpaman, hindi si Jemison ang naging sentro ng usapan sa blowout win ng Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Ang spotlight ay napunta kay LeBron James na naging kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 50,000 points sa kanyang career. Pinuri ni Doncic ang naabot ni James matapos ang laro. Ang saya panoorin kung paano niya ginagawa ang kanyang laro. Hindi ka panipaniwala, 50,000 points. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ito kagilagilalas. Baka umabot pa siya sa 70,000. Hindi natin alam, sabi ni Doncic. Sa kanyang edad, hindi pa nagpapakita ng malaking pagbagsak si James sa kanyang laro. Kaya tulad ng sinabi ni Doncic, posible pang madagdagan ng ilang libong puntos ang kanyang record bago siya magretiro sa liga. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?